Welcome back to my YouTube channel. My name is Sherwin and I just want to share some knowledge and ideas about anxiety disorder. Ang anxiety disorder ay maaaring makapag-create ng mga sobrang pangit sa pakiramdam ng mga sintomas na maaaring magdulot ng paulit-ulit na pagsumpong ng panic attack. And that is the reason why I'm trapped in a 2-year anxiety cycle. Paulit-ulit na pagpunta sa ospital para magpa-check up, magpa-laboratory test, just to make sure that I'm totally fine and healthy. Ang problema is, kapag sinabi ng mga doktor na yung mga laboratory test ko is okay naman, hindi talaga ako makapaniwala tuwing nangyayari yun. Biruin mo yung mga unusual bodily symptoms like dizziness, rapid heartbeat, chest tightness, difficulty of breathing, severe headache, at marami pang iba na sabay-sabay mong mararamdaman when it comes to anxiety disorder is normal lang daw. Well, hindi talaga ako makapaniwala tuwing nangyayari sa akin yun. 'Di ba? Parang mas kapani-paniwala pa kung sasabihin ng doktor na merong problema sa laboratory test mo, kaya mo nararamdaman yung mga bagay na yan. Well, in fact, kapag ikaw ay nakaka-experience ng anxiety disorder and panic attack, maaari mo talagang maramdaman yung mga unwanted bodily symptoms na tulad ng mga sinabi ko. Anxiety really convinced me na baka maaaring meron talagang problema sa aking katawan. Para itong puzzle na kailangan kong i-figure out kung ano ba ito, kung bakit ba nararamdaman ko yung mga unwanted bodily symptoms. However, sa paulit-ulit kong paghahanap ng sagot, paulit-ulit na check-up and laboratories, ay lalo lang ako na-disappoint dahil paulit-ulit lang yung sagot na sinasabi sa akin ng mga doktor. Well, normal naman yung laboratory test mo. Ikaw ay totally fine and healthy. I'm totally frustrated alamin kung bakit ko ba paulit-ulit na e-experience yung mga ganong pangit na pakiramdam. Until one day, my doctor friend told me that baka nakaka-experience ka na ng anxiety disorder. I couldn't believe it. Sabi ko, Doc, anxiety disorder? Totoo bang maaari kong ma-experience yung mga worst symptoms na mga sinabi ko sa inyo kung anxiety disorder yung pinagdadaanan ko? Like yung mga impending doom, yung feeling na parang may mangyayari sa yung masama at any moment pero hindi mo ma-explain kung ano yun. Yung fear of death na sinasabi na parang mamamatay ka na pero hindi mo alam kung bakit at kung papaano. Yung racing thoughts na sobrang bilis ng takbo ng isip mo. Sabayan pa ng mga iba't ibang uri ng mga bodily symptoms like severe headache, difficulty of breathing, racing heartbeat, chest tightness, numbness. Maaari ko po ba talagang ma-experience to kung anxiety disorder yung pinagdadaanan ko? Then the doctor told me na maaari mo talagang maranasan yan kung nakaka-experience ka ng anxiety disorder. And that's the time na nag-reach out ako dun sa psychologist friend ko and in-explain niya sa akin kung papaano at kung bakit mo ba na-experience yung mga ganong sintomas and mga bodily symptoms. And guess what? Hindi ako makapaniwala na maaari mo pala talagang pagdaanan yung mga ganong pakiramdam kung ikaw ay nagsasuffer sa anxiety disorder and panic attack. So tinigilan ko yung paghahanap ng sagot sa paraan na pagpapakonsulta, pagpapalaboratory test, at kung ano-ano pa. And I focus on researching anxiety disorder and panic attack, doing some proper breathing, mindfulness, and even watching some personal stories. Inalam ko kung ano ba yung mga tama at mali dapat mong gawin at dapat mong iwasan when you are suffering in anxiety disorder. And guess what? Hindi ako makapaniwala na ganun pala talaga kalala yung epekto ng anxiety disorder kapag severe na. And based on the study, alam nyo ba na sobrang daming Filipino ang nakaka-experience ng anxiety disorder? Especially nung nagdaan na pandemic, ang daming mga tao nagsuffer sa anxiety disorder and panic attack, even depression. Well, sa totoo lang, sobrang daming Filipino ang nagsasuffer sa anxiety disorder nang hindi nila nalalaman. And that's the reason kung bakit ko na isipan na umpisahan gumawa ng mga videos katulad nito para sa inyo. And nalaman ko rin na yung mga unwanted bodily symptoms ay maaari mo talagang ma-experience out of nowhere.
habang ikaw ay nagbabasa ng paborito mong libro, kumakain, nagpapahinga, or even natutulog. And that knowledge gave me the strength and courage para magpatuloy sa buhay. And you also need it now. Well, kailangan mong lakasan ang iyong loob at huwag basta-bastang mahulog sa mga anxiety pitfalls. And step by step, unti mong nabibuild up yung strength, courage, yung lakas ng loob dahil paulit-ulit mong nako-conquer yung fear na dulot ng anxiety disorder. And one thing I want to remind you, walang mabilisang way para ma-overcome yung anxiety disorder. Walang magic pill na kapag ininom mo ay magaling ka na kaagad. Hindi ito katulad ng pagod na kapag pinagpahinga mo yung katawan mo, itinulog mo, bukas okay ka na. May mga araw na hindi mo ito mararamdaman at feeling mo totally okay ka na. Pero bukas makalawa, aatakihin ka ulit at 3 times yung lakas nito, mas malakas pa compare sa mga nakaraan. Well, I just want to remind you na that is really part of anxiety recovery journey. Well, oo nga, nung pagdating ko dito sa Japan, sa sobrang pagod nung adjustment period ko dito sa Japan, hindi maiwasan na naka-experience pa rin ako ng anxiety. And that is very common, especially sa mga OFW working abroad. Dahil malayo tayo sa family at nag-a-adjust pa yung katawan natin kapag tayo ay bago dito sa ibang bansa. Well, kailangan mo lang rin talagang lakasan ang loob mo. You need to do the things you wanted to do when you are scared. Sa totoo lang, hindi naman kasi talaga problema yung natatakot ka dahil sa iyong mga nararamdaman. Doing something when you are scared is the brave thing to do. Yung takot andyan talaga yan, especially sa mga bago pa lang nakaka-experience ng anxiety disorder. Kapag na-experience natin yung mga unwanted bodily symptoms. And that is really normal. Kasi sa totoo lang, kapag umatras ka at nagpasindak ka doon sa takot mo, doon lalong lumalakas at nabibuild up yung anxiety mo. Parang halimbawa, yung maliit na apoy, ito yung nagre-represent ng fear mo. And yung avoidance behavior, ito naman yung parang gasolina na maaaring magpalakas doon sa apoy. It's just like mind over body. Kapag natutunan mo na naisipin palagi na hindi mo kaya at natatakot ka, magre-react din yung katawan mo dito in a negative way. Yung strength and courage mo, ito yung dapat ma-develop sa iyo. Ito kasi yung pinaka nagpo-push sa anxiety farther to you. Until you have reached the full recovery. Maniwala kayo sa akin dito, guys. Well, kung gusto mong malaman kung paano ko na-overcome yung anxiety disorder and panic attack, well, panoorin mo lang yung mga videos ko. And huwag mo na rin kalimutang mag-subscribe and like and share na rin natin sa iba para makatulong tayo. So yun lang guys, maraming salamat and I hope makatulong tong video para sa inyo.